Mas maraming parental controls and content filters today than ever before. The tools are already there. Nandyan na yung mga tools. The responsibility is making sure na ginagamit sila. Pag sa classroom ba, merong isang gumawa ng kalokohan, tapos lahat kayo face the wall, tama ba yun? Diba? That's not fair. The reality is gaming is not going anywhere anytime soon, and we can't pretend na banning video games is gonna solve that problem. Hello mga stories! Welcome back sa isa na naman video reaction dito sa aking YouTube channel ng mga stories. Mabala si Martin, at mga stories, usapan diretso tayo, no? May mga nagsasabing dapat daw iban ang violent video games, no, para mabawasan ang pagiging marahas ng kabataan. Pero ang tanong ko dito, mga stories, no, matalinong solusyon ba talaga yan sa games dahil ayaw harapin ng tunay na problema? So, totoo lang mga stories, opinion ko lang ay ito, simple lang. Blanket ban is a lazy solution. Bakit? Kasi kapag may batang napababayahan, hindi automatic na ang game ay may kasalanan. Minsan, ang nangyayari dito ay hasty generalization, okay? May ilang kaso, tapos buong gaming community at ang buong industry dinadamay. At minsan din, scapegoating. Imbes na pag-usapan ang parenting, environment, mental health, at access control, sa video games agad ibabagsak ang sisi. Pero bago tayo musga, no, pakinggan natin ito galing ito kay Dino Cornel, okay? So sa mga hindi kilala sa mga hindi nakakilala ito kasi Dino Cornel, siya yung nag-compose ng mas mahal mo ba ang Dota? May yun siya yung kaunahan. Bago iba yung yung Dota o ako, iba yun, okay? Hindi siya ibang na yun, parang ibang nag-compose. Siya yung yung mas siya yung parang nag-compose naman, di ba? Na siya yung siya yung parang nag-rap. Napul ka na naman ng ina. Ganyan, di ba? Siya, yun yung tinatapos. At may opinion about dito, okay? So, ngayon mga stories, palalan natin itong muna natin to. Okay, save lang. Ito na. Ito, makinig kayo para isang beses ko lang sasabihin banning video games is a misinformed and misguided solution to a bigger problem. But why? Sige, tara, pag-usapan natin. Now, I'm not here to have a debate. Hindi ako nandito para makapag-away. You have your own opinions. I respect that. I'm not here to be part of the problem. I'm here to be part of the solution. Because I'm a gamer, but more importantly, isa akong magulang. Hindi yung magulang na mandurugas, magulang as in I'm a parent. So let's set our emotions aside and talk about facts. Because facts don't care about your feelings. And I'm a level with non-gamers here para lahat tayo nagkakaintindihan. Alam nyo ba kung gaano karaming steps ang kailangan gawin ng isang bata para makapaglaro ng isang mature rated game sa PC on Steam? Number 1, you gotta have a PC or at least have access sa PC. Number 2, kailangan mong gumawa ng email. Number 3, kailangan mong i-verify yung email. Number 4, kailangan mong gumawa ng Steam account. Number 5, kailangan mong mag-login sa Steam. Number 6, kailangan mong i-install yung Steam. Number 7, you have to put a payment method. Number 8, hahanapin mo yung game. Number 9, dadaan ka sa age warning. Number 10, bibilin mo yung game or i-download mo kung free to play. Number 11, i-install mo yung game. And number 12, you're gonna launch the game. 12 steps, 12 steps before you even start a game. And on top of that, meron pang parental controls, family accounts, purchase approvals, age ratings, screen time limits, restrictions na available on most gaming platforms. Bago magkaroon ng access ang isang bata sa isang mature rated game, napakaraming opportunity ng mga magulang para mag-intervene. Napakarami ng mga safeguards na kailangan mong i-ignore para makapaglaro yung isang bata ng mga ganong klaseng game. Yes, times are different now. Iba na yung panahon ngayon. I get it. Kids have easier access to technology. But you know what? So do we, as parents and as a community. Back in the day, those safeguards and guardrails didn't even exist. Nung lumabas yung Mortal Kombat. Oo nga. Yung safeguards noon, never exist yun. 90s? 2000s? Wala.
Kasi yung panahon noon, puro 8-bit game noon. Na medyo nag-evolve. May 8-bit, may 16-bit, mayroong 32-bit. Ngayon, parang magkakaroon na parang roleplay, di ba? Yung mga PS1, yung mga medyo Mortal Kombat, there was no rating system for games, so they that's one. Yun, Mortal Kombat. Yun talaga fatality. Di ba? Tapos, Street Fighter. Naglabanan. Hadouken. Hindi ko maseryoso eh. Hadouken. Sonic Boom. Minsan, nagkatuwan eh. Hadouken! Ginano lang, Hadouken. Mayroon ganun din talaga na mga klase medyo na-influensya. Pero sige, tuloy natin. created ESRB, Entertainment Software Rating Board. O yun, ESRB. May tinalakay ako doon, di ba? Yung sa isang video, tinalakay ko about sa ratings. Parang NTRCB din, di ba? Yun ang nagpagtaka doon. Mas maraming parental controls and content filters today than ever before. The tools are already there. Nandyan na yung mga tools. The responsibility is making sure na ginagamit sila. Pag sa classroom ba, merong isang gumawa ng kalokohan, tapos lahat kayo face the wall, tama ba yun? Diba? That's not fair. The reality is gaming is not going anywhere anytime soon, and we can't pretend na banning video games is gonna solve that problem. Instead, Parang alam mo yun, parang binibaby niyo we have to learn how to live with video games responsibly. Di dapat natin parusahan yung millions and millions of gamers, and on top of that, the millions and millions of jobs and livelihood na sinusupport ng gaming industry just because of the bad action of a small minority. That's why. Exactly. Diyan maapektuhan ng mga developers. Games, that's a passion kasi nila. Tapos pagbabawalan? Oh, come on. Instead, let's focus on accountability, good parenting, education para dun sa mga bata and dun sa mga magulang about the safeguards that already exist so we can protect our kids. Yun lang. Simple lang. Okay, so, ayun, may yung kanyang, yung kanyang saloobin niya, Malinaw yung talagang punto ni Dina Cornel, okay? At sa maraming parte, tama siya, okay? Lahat yan, kaya minsan talaga, mga stories, talagang pinapost ko kasi may napapansin kasi agree ako dun. Okay? Lahat yan, agree ako dun. Kaya talagang babanyo dahil lang dun. Paano yung mga developer na mababanyo sa Pilipinas? Wala, apektado yung mga yung parang apektado yung sa yung stock market, sa mga market nila. May tendency bababa. Yun yung kasi yung alam. At saka, yung tama naman siya eh. Una, hindi patas yung parusahan yung milyon-milyon responsableng gamers dahil mali na ang iilan. Well, common sense lang yan eh. Kasi kung may isang estudyante na pasaway, hindi mo dapat hindi mo naman dapat i-zero yung classroom. Ang tawag dyan, collective punishment. At ang logic niya, mahina yan, di ba? Pangalawa, well, tama rin siya sa hindi ganun kadali makapasok ang bata sa mature-rated games na walang napapabayaang layer ng supervision. May device, may email, may account, may payment method, may age warning, may install process, may parental controls. Ibig sabihin, bago makapasok ang bata sa content na hindi para sa kanya, maraming chance na para ma-intervene na magulang or guardian. Well, basta naman sabihin, pero totoo, kung minor de edad ang nakakapaglaro ng hindi para sa edad niya,
Madalas hindi kakulangan ng batas ang problema, kakulangan ng bantay. Pangatlo, ito ang mahalagang lilinawin ko dito. Hindi porket naglalaro ng violent video games ang bata, ibig sabihin violent na siya sa totoong buhay. Ang tawag dyan ay false cause o correlation is not causation. Magkasabay lang ang dalawang bagay, hindi ibig sabihin isa lang ang sanhi ng isa. Halimbawa, ito, for example, may batang mainitin ng ulo, palaaway, at ang lalaro ng violent games. Hindi ibig sabihin, game agad ang ugat. Pwedeng may problema sa bahay, D-word, poor emotional regulation, lack of sleep, toxic environment, unmonitored internet use, unresolved anger, at saka mental health issues. At kung isang komplikadong problema ang haharapin mo, tapos isang simpleng kontrabida lang ang harapin mo, malamang mali ang diagnosis mo. Ba? Pero ito, magiging fair tayo dito, Ayoko rin ng argumento na parang walang epekto ang game sa behavior kahit kailan. Hindi rin tama yun. Okay? May epekto ang game sa mood, may frustration level, sleep, attention, impulse control, tsaka screen dependency. Pero ibang usapan yan sa claim na games directly create real-world violence. Okay? Magkaiba ang may epekto sa behavior at ito ang direktang dahilan ng karanasan. Huwag nating haluin ng dalawang yan, ha? Ito yung, punto ko dito, Kung gusto mong protektahan ng bata, huwag puro ban ang sigaw. Gawin mo mas practical. Ito, gamitin ang parental controls. I-check ang age ratings. I-limit ang screen time. Alamin yung anong inilalaro ng bata. Huwag bigyan ng unrestricted spending. Bantayan ang online interactions. Kausapin ng bata, hindi lang pagbawalan. Kasi sa totoo lang mga stories, ang ban ay madalas magandang pakinggan pero mahinang solusyon. Okay? Bakit? Kasi kahit may ban yan, andyan pa rin ang pirated copies, borrowed accounts, mobile alternatives, internet cafes, YouTube gameplay videos, friends sharing games. Ang daming loophole. Diba? So kung madaling lampasin ang policy niya at mali pa ang target ang sisi, hindi yan solusyon. Ito sa performance lang yan. Ito pa, ang gaming industry hindi lang libangan dito. May trabaho yan. May creators, may esports, may developers, may streamers, may computer shops, may event staff, at saka may local communities. Diba? Kaya kung maglalatag ka ng policy, siguraduhin mong evidence-based. Okay? Hindi emotion reaction lang. Okay? So, yan. Basahin natin yan lang yung masasabi ko, Yan, basahin natin yung mga comments dito, mga ilang comments, Ito sabi na dito, galing kayo rin, Sabi niya, a game does not raise a child. People and environment do. Parenting matters. Tupa. Exactly. Ito yung pinaka-core ng usapan at ang laro ay hindi magpapalaki ng bata. Tao, bahay, disiplina, environment ang mas mabigat ang factor. Kung sa bahay pa lang walang boundaries, walang monitoring, walang usapan, tapos sa game mo ilalagay lahat ng sisi, kulang yan. Diba? Number 2. Ito, next yung isang comment, sabi niya, sabi niya,
how many parents actually read the terms and conditions? And even if they do, how many actually understood? That's a valid point. Maraming magulang na hindi tech savvy. Totoo yan. Pero ito ang take ko dito. Pero ito ang take ko. Hindi mo kailangan basahin ang buong terms and conditions para maging responsableng magulang online. Ang kailangan dito kasi basic digital literacy, willingness matuto, konting oras para iset ang controls, interest sa ginagawa ng anak mo. Hindi excuse ang di ko kasi naiintindihan kung available naman yung guide, tutorials at settings. Kaya kung hindi mo alam, kung hindi mo alam, aralin mo. Ganun talaga ang panahon ngayon. This is a world of digital. Okay? Next naman, yung isang comment, sabi niya dito, Frederick. Ito galing kay Frederick. People that don't understand would jump to conclusions. Totoo. Totoo rin ito. Ito ang tinatawag na moral panic. Noon, comics, rock music, TV, anime, social media, lahat yan minsan ginagawang demonyo ang generation na hindi nakakaintindi. Ngayon, games naman. Kapag may bagong bagay na hindi naintindihan, sa unang instinct ng iba ay baka ito ay sumisira ng kabataan. Hindi lahat ng takot ay maling takot ha. Pero hindi rin lahat ng takot ay may basehan. Next naman, ito sabi ni Sir Brandon, sabi niya, it's not the games that makes kids violent. It's a lag. Well, nakakatawa pero sige, may point naman siya. Minsan may immediate trigger ng outburst na hindi content ng game. Frustration. Okay? Lag, talo, trash talk, pagod, puya. Kaya nga dapat may kasamang pagtuturo ng self-control, emotional regulation, time breaks, tamang gaming habits. Hindi lang laro ka lang, di ba? And the next naman, sabi niyo ni Sir Justin, sabi niya, playing video games, especially sa com shop, creates bond of brothers late 90s to early 2000s. Well, totoo to. Sa maraming tao kasi ang gaming hindi lang barilan o graphics, social space din yan. Maraming barkadahan, teamwork at share memories ang nabuo sa gaming. Kaya mali rin ang tingnan ng gaming na parang puro negatibo lang. Next naman, galing kay Sir Jelano. Sabi niya, extensive specific research and major health organizations have found no proof that playing the video games causes real-world violence. Well, generally, tama yung direction ng comment dito. Walang malinaw at matibay na ebidensya na pwedeng sabihin violent games is equal to direct cause ng real-world violence. Pero dagdag ko lang dito mga stores, wag din natin gawing sobrang absolute na parang zero concern na. Dahil may ibang issue pa rin ng gaming gaya ng addiction, overspending, toxic behavior, lack of sleep, at saka neglect of responsibilities. So, ang tamang position dito ay hindi napatunayang direct cause of violence, pero hindi ibig sabihin wala nang ibang risk factors na dapat bantayan. So, next naman, sabi ni Sir John, sabi niya, at the end of the day, nasa parents pa rin yung responsibility na i-monitor yung ginagawa ng bata. Yan, ito talaga ang boot dito. Games will stay, internet will stay, technology will stay. Ang tanong dito, hindi na paano natin buburay niyan. Ang tama kasi dapat dito paano tayo magiging responsable habang nandyan yan. Diba? Kaya ang unang linya ng depensa ng bata hindi gobyerno, hindi game company, magulang pa rin. Tandaan niyo yan. Kaya mga stories, ang ko dito,
ang bottom line ko kasi dito, no, hindi ko suportado ang blanket ban ng violent video games yan, okay? Bakit? Kasi maling diagnosis, maling gamot. Okay? Kapag may batang naliligaw, hindi sapat ang sabihin mong laro ang problema. Masyadong mababaw yan. Ang dapat tutukan dito yung parenting, access control, digital literacy, on emotional health, online supervision, age-appropriate content. At kung may gustong gawin ng policy makers, mas sensible yung payong stronger age enforcement, parent educational campaigns, school-based digital literacy, child mental health support, tsaka mas maayos na child online protection. Hindi puro headline-friendly na ban games, di ba? At sa mga games naman, ito, real talk din tayo. Huwag din tayo defensive to the point na todo deny it. Okay? Kung ang laro ang naapektuhan ng tulog, ugali, priorities, pag-aaral, trabaho, di kailangan din ng accountability. So, ang tamang stance dito hindi ban everything At hindi walang problema kahit ano pa mangyari. Well, ang tamang stance dito is responsableng paggamit, responsableng pagpapalaki, at saka responsableng policy. Simple, direkta, practical. Yun lang, di ba? Yun lang yun. So, kaya mga stories, anong take nyo dito, Dapat bang iban ang violent video games? O maling target lang yan ng sisi? Okay? Comment down dito sa baba na basahin natin yan sa susunod. So, gusto nyo mga ganyang prangkang usapan, logical reactions, at diretsahang opinion, don't forget to like, share, subscribe sa ating channel, and click the notification button sa ating baba. As always, mga stars, thank you, and have a good night, stars. Bye!